ang in aid of legislation naman ang Senado. Nasasanay ng mga tao sa ganyan eh. Oo, pero para sa akin, Ben Tulfo, minsan lang naman tayo magkaroon ng hearing na involve yung taong bayan at talaga namang malapit sa puso ng taong bayan dahil niloloko ng mga putang inang mga mga politiko ang mga mamamayang Pilipino. So Ben Tulfo, pabayaan mo. Bakit kapag ito sinisita mo, bakit yung ibang Senate inquiry hindi mo sinisita? Sitahin mo rin yung iba. Bagamat totoo rin naman yung mga sinasabi mo about grandstanding, marami tayong matututunan dito at maraming ma-i-expose na mga tao dito. Pabayaan mo kasi kapag itong kaso na to diniretso na sa ombudsman, wala na. Hindi naman naka-livestream ang ombudsman. Hindi naman nagre-report ang ombudsman sa mga Pilipino. O so pabayaan natin na ito, si Marcoleta, gamitin niya yung kanyang platform para naman kahit paano mapahiya itong mga buwakan ng inang mga kontraktor na ito, mga tiga-DPWH. Unless, Ben, meron kang pinoprotektahan. Yun lang Hindi ako naniniwala na meron kang pinoprotektahan, pero unless sir meron kang pinoprotektahan, hindi mo talagang gustong ma-expose yung mga tao na pinoprotektahan mo through Senate inquiry ni Marcoleta. But if wala kang pinoprotektahan, pabayaan mo lang. Nag-i-enjoy kami, sir eh. Dancing with the beat with DJ Glenn on the mix. Marcos bangag, Marcos bangag, Marcos bangag, bangag, Marcos bangag, Marcos bangag, bangag, Marcos. Ayan. Magandang araw mga bossing. Ito na naman ang inyong pinakapaborito page peddler sa balat ng YouTube, si Boss D. At your service. Another day, another urasan na session. At pasasakitin na naman natin ng mga ulo at hay, balumbalunan, kasukasuan ng lahat ng mga buwisit, ng mga kupal, animal, pabigat. Sa bayan walang silbi, switik, salot, mga putok sa buho, hindot, palamunin, sintu, baliw, abnoy, sabog, batak, bangag, adik, pusher, kawatan, kurakot, magnanakaw, sindikato, at mga miyembro ng kuratong baliling, mga demonyo, Santanas, Judas, Barabas, Hestas. Oo, at rektahin na natin mga bossing. Oo, pag-usapan na natin matinding-matindi dahil bukas magkakaroon. Bukas po ay magkakaroon ng hearing patungkol dyan, or mamaya magkakaroon ng hearing patungkol dyan sa flood control project, mga ghost projects ng DPWH and so on and so forth. Oo, si Bonoan, balita natin, si Bonoan ay nag-resign na. Buti naman. Oo, nag-resign na. Ganyang kahina si Bongbong Marcos. Sobrang hina ni Bongbong mga bossing, hindi niya kayang tanggalin yung tao. Oo, dahil kung may tiwala ka pa rito sa tukmol na ito, dapat, di ba, hindi mo tinanggap yung resignation niya, pero tinanggap mo yung resignation niya eh. Hindi ba? Doon ibig sabihin, ayaw mo rin sa kanya. O ba't hindi mo pa siya tinanggal to begin with? Ba't pinag-resign mo pa? Style niyo bulok. O kaya yan, dahil magkakaroon nga ng mga hearing bukas, nako po, matindi ang demolition job kay Rodante Marcoleta. Talaga naman. O kaliwat kanan ang mga bumabatikos sa kanya. Nagtataka ako, bakit binabatikos kaya siya? Oo, samantalang napakaganda naman ang ginagawa niya. O mamaya may mga videos tayo papakita tungkol dyan. O pero, ano muna tayo? Pasakali muna tayo. Oo, pasakali muna tayo ha. Kasi, mga bossing, eto, kumakalat itong video na ito, itong post na ito sa Facebook. Ayan, dahil si Baste, mamahalin daw yung jacket at saka mamahalin yung bag. Siguro magkano lang yan? 199,000 na jacket? Mahal yan. Oo. Oo, pero malamig kasi dyan, kaya kailangan mag-jacket. Ang mahirap, yung suot-suot mo yan, tapos, ang init-init. Yun naman problema. O ito namang kanyang, saddle bag. Ang tawag ko dito, kidney bag eh. Kasi gusto ko rin to Dior. Kaya lang, nagsukat ako nito, hindi bagay sa akin eh.
Kay Basti bagay. Lahat na lang. Oo, to si Basti, lahat na lang bagay sa kanya. Diyos ko. Diyan sa Facebook, nag-post ako ng umbok. Ang daming, judgmental. Mga hayop kayo. Di ba pwede magka-umbok? Lagi na lang, puro na lang kayo Basti. Yung umbok ni Basti yung pinag-uusapan nyo. Ang dami-dami naman may umbok dyan. Ba't hindi nyo pinag-uusapan? Mga animal kayo. Itong bag na to, nag-iisa yan. Lagi niyan dala yan. O lagi yan bit-bit niya. O ano naman, kung mahal yan, pinagyayabang niya ba? O ang mahirap niyan, kung magnanakaw ka tapos nagyayabang ka ng mga ari-arian mo na ganyan. O ito si Basti, mayroon ba tong ninakaw na pera? May kaso ba siya ng pagnanakaw? Kontraktor ba siya na nagnakaw siya ng pera ng taong bayan? O hindi ba? Hindi naman. O anong problema natin? Kung mahal yung bag niya, so what? Tangina niyan, yung mga magnanakaw nga, mahal yung bag eh. Hindi ba? Hindi kayo nagre-reklamo. O si Lenny Robredo nga, ang mamahal ng bag eh. Hindi kayo nagre-reklamo. Pero pag si Basti, mahal yung bag, nagre-reklamo kayo. Anong negosyo ni Lenny Robredo? Bakit mamahalin yung mga bag niya? Alam nyo ba anong negosyo ni Basti? Bago pa maging mayor yan, negosyante yan. Mga tanga. Si Basti, ang nagsusupply ng itlog. Mga itlog sa mga nangangailangan ng itlog dyan sa Davao. Kaya malaki yung itlog niyan. Malaki ang itlog niyan ni Basti, yung itlogan, hindi yung itlog niya mismo. Pag malaki yung itlog niyan, di may los-los na yan. Hindi, may mga itlog yan, nag-ano yan. Nagsusupply ng mga itlog, mantika. Itlog, mantika. May catering pa yan. May junk shop pa yan. Alam nyo ba, ang laki-laki ng kinikita ng junk shop. Tapos meron pa yung kumpanya, yung Reefside. Tapos bukod dyan, endorser pa yan ng Red Horse. Endorser yan ng mga kung ano-ano. Ng mga brief. Baka susunod, kunin na ng endorser ng Hanford dyan. Dahil mayroon daw itinatago yan na dapat itinatago na lang niya. Oo, madaming pinagkakakitaan to. Diyos ko naman. Buti sana kung itong tao na to, anak ng kontraktor. Saan ka na makakita? Ang kapatid mo presidente, ay mali. Ang kapatid mo magiging presidente, tatay mo dating presidente, kapatid mo vice president, kuya mo congressman. Oh, tapos eto lang, nagagalit na kayo yung ang iba diyan eh. Oo, ngayon lang naging congressman eh. Dati nakabisikleta, ngayon ang dami ng sasakyan. Yung iba nga diyan, pastor, naka-bulletproof pa. O samantalang ito, yan lang, nanggagalaiti na kayo mga tanga. O si Basti Duterte yan, mukha pa lang yan, may pera na. O dahil ginagamit yung mukha niyan para kumita ng pera yung mga negosyante. Kaya nga siya kinuhang endorser eh. Ako nga, kahit anong gawin ko sa mukha ko eh. O, nakita nyo ba yung mukha ko? Ang kinis na o, nadudulas na yung gagamba dito. Kapag kumapit, nalalaglag na sila dahil nag-i-skincare ako. Nakikita nyo ba yan? O, kaya kita nyo, yan, may langis-langis pa yan. O, ano yan? Pili-ani yan. Hindi nyo alam yun, no? Pangit kasi kayo eh. Kaya hindi nyo alam yun. Kayo talaga, Kayong mga pangit na mga vlogger na walang mga skincare. Wag kayong inggitero sa amin ni Basti, yung mga kutis namin, ayan, nakita nyo ba yan? Affirm. Hayop yung skincare, malulugi skincare sa akin eh. Pero hindi, totoo yan. Si Basti ginagamit niya, yung mukha lang yan, nagkakapera na yan. Kasi nga pogi eh. Sa kayo, kung naiinggit kayo sa jacket niya, bumili rin kayo. Naiinggit kayo sa bag niya, bumili rin kayo. Inuunan nyo kasi mang-bash bago kayo bumili ng magagandang gamit. Tsaka hindi naman niya niyayabang. Di ba? Sinasabi niya ba, mahal to. Mahal to. Wala naman siya sinasabing ganun. Si Jay Guevara lang mayabang eh. Na kapag nakasuot siya ng mamahalin damit, laging pinagyayabang sa akin eh. Ayun, Boss Dado, nakita mo to. Mahal to. Ganun yan. Pero si Basti hindi yan ganyan.
Okay lang magkaroon ng mga bagay na ganito. Deserve mo naman yan, lalo na kung afford mo. Pero kung ipagyabang mo, hindi tama yun. Pero ako, kung magyabang ako, okay lang dahil marami akong basher. Inaasar ko lang yung mga basher ko. Kaya baste, ano pa ba yung mga mamahalin mong damit? Ilabas mo na lahat para bumula ang bibig ng mga putang ina nito. Baka sakaling mamatay yung mga yung bukas. Ayan tinan nyo. Si Inday. Putang ina, hindi kayo nahihiya. Ayan si Inday, tinan ninyo. Tinan ninyo yung mga damit ni Inday. Ito na lang, pakita ko sa inyo muna si Leni Robredo. Ayan yung mga bag ni Leni Robredo, ang mamahal din yan, hindi nyo sinisita. Wala naman negosyo yan. Di naman endorser yan. Ang mamahal ng mga bag na yan, luxury items aren't a problem, pagka mga dilawang tae may suot, deserve nila. Pero kapag Duterte, putyang yan, pinaghirapan naman nila, si Kitty nga, ang daming mga bag ni Kitty, di ba? Mamahal ng mga bag niya. Mamahal ng mga gamit niya, yung mga pendant niya, mamahal, mga relos niyang mamahal. Alam mo kung bakit? Tangina, ikaw ba naman araw-araw ka magpakita ng kilikili mo sa social media Ganun ang kilikili yan, pinapakita niya. Ang daming endorsement ng bata na yan. Tatay mo, presidente. Ate mo, vice president, magiging presidente. Dalawang kuya mo, congressman at saka mayor. Mga pinsan-pinsanin mo, mga congressman. Bantakin mo, kailangan mo pang mag-eskinol ng kilikili para lang kumita ka ng pera at makabili ka ng mamahaling gamit. Okay lang naman bumili ng mamahaling gamit. Nandiyan dyan yan to buy. Ang tanong, ninakaw mo ba yung pinambili mo niyan? Ako, hindi ko sinasabi ninakaw ni Leni Robredo itong mga pinambibili niya, pero baka deserve niya yan. Di ba? Walang problema yon. Pero kung sisilipin nyo sila Duterte, dapat silipin nyo lahat. Tangina niya, sinisilip nyo yung 125 million ni Inday Sara. Tas ayaw nyo silipin yung ilang bilyon na intelligence funds ni Bongbong Marcos. Hindi pwedeng ganun. Pag sinilip mo isa, silipin mo lahat. Sabi ko nga sa inyo tingnan natin, anong ginagawa nito ni Leni Robredo sa buhay? Anong mga negosyo nito ni Leni Robredo to afford that aside from being a lawyer and now being a mayor of Naga City and yung pagiging vice president niya? Di ba? Meron ba siyang ibang pinagkakitaan? Si Kitty Duterte, endorser, artista. Afford niya yan. Huwag kayong gitero. Putangin na nyo kung gusto nyo. Kung gusto ninyo kumita ng pera, yung mga kilikili nyo, lagyan nyo ng mantika tas iprito nyo. Baka sakali may kumuha sa inyo na mga endorsement agencies o kaya mga kumpanya kumuha sa inyo, endorse nyo sila para hindi kayo inggitero. Masyado kayong inggitero. Ano nyo si Inday? Tingnan nyo, vice president, anak ng presidente, magiging presidente, dalawang congressman kapatid. Hindi, isang congressman, isang mayor, mga pamangkin, congressman at vice mayor. Saan ka makakita? Yung bag niya, 110 pesos. Yung kanyang pamunas sa lababo niya. Nakita nyo ba yung lababo niya? Parang ang normal na lababo lang na ng normal na bahay. Mas maganda pa kay lababo ko dyan, na pinagawa kong bahay ayan tingnan mo, 3 for 100 yung basahan niya. Louis Heredia yan. Hindi yan. Ano pa? Yung kanyang bag na bitbit 1,000 yun sa baba yung damit niya hindi, yung damit niya na sa may baba 1,000. Saan ka makakita, Vice President, ganyan? Yung mga sinusuot na damit 300, 400. Walang hiya kayo? Panoorin nyo to. Panoorin nyo to. 399. Ayan 420. Saan ka makakita? Seal of the Vice President, yung suod mo, tigpo 400. Ang ina, hindi nyo kaya yan. Mga ulol. Saan ka makakita yung suot niya sa Paris? Magkasama sila ni Banat Bay. 339. Hindi nyo kaila. Pag ganyan ng mukha mo kay Inday Sara, puta kay tig 20 suot mo, gagana. Pero kung ang mukha mo katulad ng mga anak nila,
Yung mga nagyayabang-yabang ng mga anak ng mga kontraktor, anak ng mga congressman, ng mga kupal. Diyan sa mga Instagram, TikTok, kung ano-ano mga account nila. Putang inang yan, binihisa mo na kung ano-anong mamahal na ng suot, ang papangit pa rin. Yung nakaraan, may nagyayabang, gumastos daw ng 270,000 sa Lululemon. Tangin na yun, naka-Lululemon na, pangit pa rin. O, tira mo si Inday. O. Nakita niyo si Inday. O, kita niyo si Inday, 339 pesos. Ganyan ang itsura nung damit. Ang ganda nung damit. Mukha siyang mamahalin. Bakit? Pucha na, si Inday ang nagsuot. Ang ganda eh. Di mo na ang mukha, kailangan yun ang paglagyan nyo ng pera nyo. Katulad ko, yung pera ko nakalagay sa mukha yan. Nakikita nyo ba yung mga ano ko na yan? Ito, ayan skincare yan, Brad. Skincare yan, Mantika. Mantika ng pili yan. Alam mo yung pili, Ani? Ang mahal na brand yun, local. Ayan yan, siyempre naman. Baka naman sabihin nyo, ako kahit maitim ako, pag inamoy mo yung singit ko, amoy angel's breath yan. Di ba? Malaga tayo sa sarili. Yung mukha nyo dapat nang pagandahin nyo, hindi yung mga suot nyo mga damit. Kaya kung ikaw ganyan kakaganda kay Inday, okay lang kahit 20 pesos yung damit mo. Yung mga nagyayabang-yabang, yung sinasabi na 700,000 daw yung kinain. Hindi daw 700, sabi ko na, hindi ako naniniwala 700,000, hindi naman ako tanga eh. Nakikita ko naman yung kinain nila mumurahin lang din naman yung mga pinagkakain, mga ulul na yan. Tsaka kumakain naman ako dyan sa Grand Hyatt na yan, hindi naman ganyan kamamahal ang pagkain dyan eh. 7,500 lang daw yun. Mayayabang lang talaga mga putang ina. Magnanakaw na yung angkan, nagyabang pa sa social media, 7,500 lang pala yung bill nila eh. Hindi naman pala 753, 7,530. Ginawa lang 753. Mga ugok. Saan ka? Ayan, 179. Inday naman, sobra ka naman. 179. Attorney Carpio. Grabe ka naman, kaya kong bilan si Inday ng mga tigwa 1.5 na damit. Kung hindi mo siya kayang alagaan, ako na mag-alaga kay Inday. Inday, kahit may mga anak ka na, tatanggapin kita. Ng buong buo. Kahit di ka maligo, okay lang sa akin. Pero kung grabe naman 179 pesos. Carpio, ikaw wag kang ganyan ha. Baka mamaya maagaw sa'yo si Inday, may magregalo dyan. Regaluhan ni Boss Dada yan ng peking Hermes na damit. Galing Divisoria. Sige ka, tig 300 yun. Mas mahal yun kaysa sa 179. Ayan ako. Saan ka makakita cauliflower? Inang yan, damit mo, gulay. Anak ng tinapay, 399 pesos. Kahit ang suot mo, repolyo, pechay, cauliflower, sitaw. Kahit lahat ng ng mga gulay sa bahay kubo isuot ni Inday, ang ganda pa rin niya. Di ba? Partida. Alam mo, Inday, pasalamat ka. Pasalamat ka talaga, Inday. Kung ako lang talaga, matagal na tayo nagkakilala, Inday, sigurado ako hindi mo na pangasawa si Man Scarpio. Sigurado ako, madam. Sigurado ako mas maganda sana ang buhay mo ngayon. Di ba? Ayun yung mga ni Inday, ayan, si Inday Sara, kasimple. Ganyan ang mga damit niya, mumurahin lang. Hindi katulad nitong mga damit, itong mga hayop na mga bisit na ito, na kung makapag-flaunt ng yaman nila, kala mo ang gagandang tao. Yung isa nga tangina, yung pisngi, mas malaki pa yung leeg kaysa sa pisngi. Parang pinaglihis sa pagong. Hayop na yan.
Oh, by the way, mga bossing, nako po, merong matindi matindi. Ito, isang topic talaga natin yung kay Marcoleta. Dahil bukas, si Marcoleta ay maghihiring-hiring, medyo binabanatan siya. May mga nagagalit sa kanya. Pakinggan muna natin itong mga mga video na to. Hindi naman kayo abogado kasi. Ang abogado kasi, bago magsalita, nag-iisip. Itong mga ito, nagsasalita, hindi nag-iisip. Ganyan yung mga yan. Nag-umpisa pa lang ako din. Unang hearing niyo pa lang po, Sen. Unang hearing pa lang ako. Oho. Alam ba niya kung gaano kalawak? Alam ba niyo kung gaano kalawak ang multong kinakaharap ng ating bansa? Wala naman kasi silang direksyon na magtanong eh. Nagtatanong lang sila sang-ayon dun sa kanilang nalalaman. Yan. Hindi ko kayo papatulan. May iksi ang mga kokote nyo. May diferensya pa ang mga ulo nyo. Kaya hindi ko kayo papatulan. Tila si Karen Davila ang tinutukoy ni Senador Marcoleta ng Pa yung gano'n? Di ako simula pa lamang, di pa nagsimula ang eleksyon, Sen. Itinalaga ko na kayo dyan Ay, hindi Ayun, kasi maraming mga talagang tumataas ang kilay na nanalo to si Marcoleta. Sikat siya? Hindi. Pero magaling siya? Oo. Sigurado ako magaling to si Marcoleta. Hindi pa natin kilala ang totoong pagkatao nito kasi hindi naman ito katulad ng mga politiko na anak ni ganito, anak ni ganyan. Kumbaga siya, inano niya yung sarili niya Iginapang niya yung sarili niya. Hindi ito galing sila sa pamilya ng mga politiko. Pero ito si Marcoleta, masasabi ko, maayos ang ang moral compass nito. Ito si Karen Davila kasi, tsaka itong putang ina to si Llamas. Alam mo yung si Llamas yung nakanganga? Yan yung punyetang namimili ng DVD. Namimili ng peking DVD dyan sa Cherry Pudarama. Oo, pero ang alam ko, taga-gobyerno yan. Tapos nung panahon ni Pinoy, Pinoy ba o Gloria? Matindi ang laban ng pamahalaan patungkol sa mga pirated na mga DVDs, videos, and the likes. Taga-gobyerno tong na to, bumibili ng DVD na peke. Hayop na yan. Ganyan kawalang prinsipyo yung mga kupal na yan. Tas kung makapanita sila ng mga nasa gobyerno, ganun-ganun. Akala mo nagtrabaho ng matitino nung sila yung nasa gobyerno, kakapal ng mga mukha. Ito naman si Karen Davila, ang hilig din manita ng manita, nanalo Baya mo na, sitahin mo si Bam Aquino, si Kiko Pangilinan kasi nanalo yung mga yun. Hindi nga nangampanya mga putang ina dahil alam nila matatalo sila Tapos nanalo, dapat doon ka mag-alala. Binoto to ng iglesia Kahit nasabihin mo 2 million plus 4 million kung ilan man lang yung iglesia na yan, ilan din ang KOJC members ang bumoto dyan. Hindi lang, parang kasi lumalabas, feeling nila, masyado nilang minamaliit itong mga kupal na to, minamaliit nila yung mga simbahan Akala nila hindi kayang makapagpanalo ng mga politiko, ng mga endorsement ng mga simbahan. Kaya nga kayo nanliligaw sa mga church leaders Kasi malakas ang simbahan Tapos sisitahin nyo to si Marcoleta na hindi dapat nanalo. Porkit si Marcoleta nagtanggal ng prangkisa ng ABS-CBN Hindi nyo na matanggap yung pagkapanalo nyo. Si Karen Davila, may hablig din itong babaeng to. Wala kang naniniwala na mananalo ako. Nakita mo, sila po yun. Sila po. Nakita mo ba yung isang broadcaster ba yun na babae? Ay, oho. Nakakaawa yung broadcaster na yun Totoo. Hanggang ngayon po, mukhang hindi pa niya matanggap sa kanyang sarili. At meron pa siyang kapares ng kanyang pananaw din, Sen. Yung si Boy DVD, yung nakuna ng fake DVD niya sa may Congressional Avenue na hanggang ngayon, bakit daw? Sino ba yung Boy DVD? Kilala ho nila yan. Ang pangalan nata, Llamas. Ano ba sabi? Ano Kasi sabi? sinasabi niya, bakit daw parang selective kayo? Parang pinipili nyo lang? Bakit yun at yun lang daw atang na pagtutunan nyo ng pansin, Sen, ng Blue Ribbon Committee? Napanood mo? Sinabi niya? Parang yun po ang Yun po ang lumalabas, Sen. Ako, iniwasan ko na manood doon sa mga yun kasi wala namang magandang sinasabi sa inyo yun Bakit naman sinabing selective? Kasi nga ron daw po, parang ang dating doon sa kanyang sinasabi ay mga opisyalis lang daw po ng DPWS ang inyong tinitignan. Di parang yung broadcaster na babae. Yun, napanood ko yun Kaya nga magkasintono sila, Sen Kaya kung magsalita pa naman yan akala mo tumatakbo, hindi mo maintindihan, di ba? Oho. Subukan mo tumatakbo ka, nagsasalita ka, humihingal ka. Yun, pagka yun nagtatanong, humihingal Kakapusing ka ng hininga nun, Sen. Kapag ako'y nakikinig doon, ako ang napapagod Nakikinig lang ako, pagod na pagod ako Kaya ayaw kong pakinggan yun Ganun po ba? Ang sabi niya, ay bakit ang DPWH lang?
Mariusip ng mga tao ito, sabi ko. Nag-umpisa pa lang ako din. Unang hearing yung pangalan po, Sen. Unang hearing pa lang ako. Oho. Alam ba niya kung gaano kalawak? Alam ba niya kung gaano kalawak ang multong kinakaharap ng ating bansa? Oho. Ang problema sa ganyang mga tao, lalahatin ko na sila, mga ganyang uri ng tao. Yung mga ganyang sariling kaisipan. Mapa-broadcaster ka, o kung ano man, basta ganyan kayong mag-isip. Pati vlogger, Sen, marami din ganyan. Pagka ganyan kayong mag-isip, talagang wala na akong magagawa sa inyo. Opo. Okay. Hindi naman kayo abogado kasi. Ang abogado kasi, bago magsalita, nag-iisip. Itong mga ito, nagsasalita, hindi nag-iisip. Ganyan yung mga yan. Meron po yung paglalarawan yan, Sen. Paano ka mag-iimbestiga nang hindi mo muna ilalatag? Kumbaga sa laying korte, the predicate, sabi sasabihin ng korte sa'yo, Counsel, you need to lay the predicate. Hindi pwedeng hindi ka mag-lay ng predicate. Siyempre. Ilalatag mo muna. Isa-isa mo ngayon. Ba't kaya? Saan ka naman nakakita ang mga ganyan na? Ang gusto ata sa unang araw pala, ipatawag din na lahat ng mga... Wala naman kasi silang direksyon na magtanong eh. Nagtatanong lang sila sang-ayon dun sa kanilang nalalaman. Yan. Hindi ko kayo papatulan. Maiiksi ang mga kukote nyo. May diferensya pa ang mga ulo nyo. Kaya hindi ko kayo papatusin. Kaya alam mo, hindi ako nagpapa-interview sa mga yan eh. Sabagay, yung babae na yun, ng broadcaster, hindi ako interviewin doon. Kahit anong mangyari. Sa nervyos niya siguro. yun ang tingin nyo, Sen. Kahit anong mangyari talagang hindi sila magkatangka na... Sinubukan ko nang magparating sa kanya na pakisabi mo nga sa kanya, ako, na-interviewin naman niya ako. Yan. Kasi ang nakausap ko, isa sa pinakamatalik niyang kaibigan. Okay. Matalik na kaibigan kasi yung sasabihin ko na ang totoo, sangayon doon sa kaibigan ko, tinulungan siya na yung anak niya ipagamot sa Taiwan. Kasi magkaibigan sila. Opo. Kaya sabi niya, peanut yan. Sabi niya, hindi pwedeng hindi niya ako, Mapagbigyan. Mapagbigyan. Sige ka ako, sige. Try mo. Try mo ako. Pangiti-ngiti ako eh. Ako pagdating sa akin, tama ka kung ayaw na eh. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Yung mga yan, may mga sakit. May mga sakit yan. Ano po sakit? Gusto lang nila tanungin yung gusto nilang tanungin. Ayun. Kaya paikot-ikot lang sila sa isang subject matter. Opo. Na akala nila nakagagawa sila ng mabuti sa bansa. Hindi sila makakapaglahad ng objective. Hindi kagaya natin. Kung ano yung tama, yung nagdi-discuss natin. Siyempre po naman. Diba? Opo. Oo, doon lang tayo sa tama. Kasi si Karen Davila eh. At tayong kikilingan. At yung taong bayan, taga-subaybay natin, magsasabing, tama, mali, di ba? Hindi kasi natin kinukupo yung kaalaman sa di ba? Isip-isipin mong... Yan yung isa. Yan yung isang banat ni Marcoleta. Ito yung ano pa. Ito pa yung... Ano pa? Mayroon pa isa eh. Ito. Dito na nga tayo sa ano. Dito na tayo sa issue kay tawag din eh, kay Mr. kay Mr. Abante, hindi. Dahil si Ben Tulfo. Ayan, si Ben Tulfo kasi ganito. Nag-aaway sila ni Marcoleta. Dahil dyan sa Senate Blue Ribbon Committee. Ang kay Ben Tulfo grandstanding lang 'yan. Na dapat COA ang nag-iimbestiga and so on and so forth. Tingnan natin muna ito and then reaction na natin. Sa mga pinangalanan ni Senador Rodante Marcoleta, ang broadcaster na si Ben Tulfo. Magandang gabi, Ben. Magandang gabi sa inyo. Diretsahang tanong na sa'yo, Ben, no? May galit ka ba kay Senator Marcoleta? May galit ka ba kay Marcoleta? Sige. Hindi naman. I think may problema lang siguro dito. I believe that we have the same, direction, but different siguro destination. Pinersonal na yata dito ni Senator Marcoleta sa kanyang Blue Ribbon Committee when I said something like, pwede naman mag-conduct ng separate investigation ng ating ombudsman whether may nakaupo na o wala na. Kasi maganda yung sinabi nito ni Ben Tulfo. Kasi siya bilang isang Pilipino, lahat naman tayo entitled tayo sa ating opinion. Maganda yung opinion din niya na ang ombudsman dapat mag-set din ng separate na na investigasyon. Kasi itong
Senate Blue Ribbon Committee, supposedly in aid of legislation ito. Tapos kung merong mga kakasuhan ng mga tao, mag-ano lang sila, yung magre-recommend lang sila na kasuhan yung mga tao na ito. So technically, basically, itong Senate Blue Ribbon Committee na to, wala tong capacity magpakulong at walang makukulong talaga dito. Yun talaga yan. Wala talagang makukulong dyan. Pero, dahil dito sa mga inquiry na ito, mas lumalalim ang kaalaman ng mga Pilipino sa gaano ba talaga tayo kalubog sa pagnanakaw. Gaano ba talaga karami na yung ninakaw nila, gaano ba talaga nila ginagawa yung scam nila. Natututo tayo sa mga Senate inquiry na ganito. Pero, hindi lahat ng Senate inquiry helpful. Kaya ito si Ben Tulfo, meron din siyang point sa sinasabi niya na yung Senate inquiry, wala namang makukulong dyan, ganito, ganyan. Totoo rin naman yan. Kasi ako, ayaw ko rin sa Senate inquiry ni Risa Ontiveros. Kasi yung Senate inquiry ni Risa Ontiveros, puros lang naman, pag-atake lang naman sa Kingdom of Jesus Christ, pag-atake kay pastor, paninira kay pastor, paninira sa mga Duterte. Yun lang naman talaga yung layunin nun. Wala rin naman siyang in aid of legislation na nagawa doon sa, or wala naman siyang legislation na bago na nagawa na konektado doon sa hearing niya. So, ginagamit yung kapangyarihan para makapangbaboy ng kalaban. Naniniwala ako dyan. Ang Senate inquiry pwedeng maging ganun. Pero sana, sa akin lang Ben Tulfo, yung Blue Ribbon Committee hearing ng flood control na ito, dapat talaga nalalaman ng taong bayan kung gaano kalalim ang pagnanakaw, gaano kademonyo mga taga-gobyerno rito. Baka sakali magising tayo at hindi na natin iboto itong mga ito, or maging matalino na tayo at mahiya na sila dahil educated na ang taong bayan, hindi na sila basta-basta makapangurakot sa susunod. Yun yung isang gusto kong mangyari rito. Aside from mag-legislate sila, may ma-enhance silang batas or makapag-resolution sila at makapag-advise sila kung sino yung mga dapat kasuhan. Para sa akin, okay tong Blue Ribbon Committee, but not all Senate inquiries are helpful sa mga Pilipino. Kaya dapat pinipili din yung mga tinitelevise na mga Senate inquiry. Dapat yung mga ganitong klase ng Senate inquiry, dapat talaga to televise to para matuto mga Pilipino. Pero yung ibang mga Senate inquiry na alam naman natin na puro grandstanding at politika lang, dapat hindi na tinitelevise dahil lang naman yan, puros kabalbalan lang naman yan. Maganda yung sinasabi ni Ben Tulfo na dapat nag-iimbestiga separately ang ombudsman, trabaho niya yun. Dapat din pabayaan niya na itong Senate mag-function according doon sa mga pasok naman sa kanilang trabaho itong ginagawa nila. Hindi nagkakaroon ng pagkakaintindihan dito sa statement ng bawat isa. Mandato ng ating ombudsman yan So separate investigation gagawin ng ombudsman. They can do a self-initiated investigation. And at the same time, pwede na sila mag-conduct ng fact-finding. If not, preliminary investigation. Tawagin na mga sangkot. Ngayon, nasabi ko na posible, papa-epa lang mag-grandstanding ng ilan dyan. So, nasaktan siya. Yun, posible. So, he's not actually attacking the Senate Blue Ribbon Committee. Ang sinasabi niya talaga in general, ang mga committee hearings or committee, yung mga ganito in aid of legislation, grandstanding lang talaga yung nangyayari. Which is totoo naman yun. Truth hurts. Walang masama naman sa sinabi ni Tulfo. Hindi naman niya sinisiraan ng Senate Blue Ribbon Committee. Hindi naman niya sinasabi na bulok ang Senate Blue Ribbon Committee. Si Marcoleta walang kwentang tao. Wala naman siya sinasabing ganun. Oo, kaya yun sana. Ang akin lang, si Marcoleta, medyo tumanggap ka ng kritisismo. Ganun talaga. Pero kayo namang mga nakikriticize, tumanggap din kayo ng kritisismo mula sa kanya. Kung si Marcoleta, pikon at nagsasalita, ganun din yun. Kung may meron kang kalayaan sa pagpapahayag mo, si Marcoleta meron din.
O, so pare-parehas kayo dapat hindi balat sibuyas. Larga. Sure, naging personal yan. Oo. Ito naman sigurong senador na to, masyadong sensitive, napipikon, nababad trip, ginagamit yung pang kanyang TV program sa istasyon nila, nabinanatan ako. Okay lang yun. Kasi meron ka rin namang TV program, radyo program na ginagamit mo rin naman para banatan din yung iba. So, okay lang yun, sir. Anong problema ron? Pare-parehas naman tayong gumagamit ng mga plataforma na meron tayo eh. Oh, walang problema ron. Ako naman, the more na I would, as a broadcaster, meron naman akong karapatan magpahayag. Pero Ben, ang trabaho natin. Pero Ben, may pinatutungkulan ka ba kung sino ito mga nagpapaepal dyan sa Senate Blue Ribbon Committee? Kasi nabanggit din ni Senator Marcoleta, even your brothers, no, ay kabahagi nito. Well, it's like this. Alam natin siguro dito ang gagawin ng Senate Blue Ribbon Committee. At the end of the day, matapos ang kanilang investigation, i-forward ba natin yan sa ombudsman eh? Ang in aid of legislation naman ang Senado. Nasasanay ng mga tao sa ganyan eh. Oo, pero para sa akin, Ben Tulfo, minsan lang naman tayo magkaroon ng hearing na involve yung taong bayan at talaga namang malapit sa puso ng taong bayan dahil niloloko ng mga putang inang mga mga politiko ang mga mamamayang Pilipino. So Ben Tulfo, pabayaan mo. Bakit kapag ito sinisita mo, bakit yung ibang Senate inquiry hindi mo sinisita? Sitahin mo rin yung iba. Bagamat totoo rin naman yung mga sinasabi mo about grandstanding, marami tayong matututunan dito at maraming ma-i-expose na mga tao dito. Pabayaan mo kasi kapag itong kaso na to diniretso na sa ombudsman, wala na. Hindi naman naka-livestream ang ombudsman. Hindi naman nagre-report ang ombudsman sa mga Pilipino. O so pabayaan natin na ito, si Marcoleta, gamitin niya yung kanyang platform para naman kahit paano mapahiya itong mga buwakan ng inang mga kontraktor na ito, mga tiga-DPWH. Unless, Ben, meron kang pinoprotektahan. Yun lang ha. Hindi ako naniniwala na meron kang pinoprotektahan. Pero unless sir meron kang pinoprotektahan, hindi mo talagang gustong ma-expose yung mga tao na pinoprotektahan mo through Senate inquiry ni Marcoleta. But if wala kang pinoprotektahan, pabayaan mo lang. Nag-i-enjoy kami, sir eh. Gustong-gusto namin yung mga naririnig namin. Nagkaalam kami tungkol dun sa mga kontraktor. Malalaman ba namin yung mga kontraktor kung hindi dahil dito? Sino yung mga kontraktor? May-ari? Anong distrito? Ganyan-ganyan? Ano yung mga proyekto? Hindi naman namin alam yun. Dahil dito sa hearing na to, nalalaman namin. Parang nung hearing nung nakaraan ni Amy Marcos, tungkol dyan sa pagkidnap kay Pangulong Duterte. Di ba alam naman na natin yung mga irregularities? Sabi nung iba, ba't ka pa nagpahirim? Alam naman namin, nanggagamit ka lang eh. But on the other hand, yung hearing na yun ni Amy Marcos doon sa kidnapping kay Pangulong Duterte dinala sa ICC, ang dami nating nalaman doon na sinungaling pala talaga to its core, hanggang buto, hanggang kaluluwa, sinungaling pala si Rimulya na John Vic Rimulya. O nakita natin gaano kayabang talaga si Torre. At nakita natin gaano kabobo yung mga law enforcers natin sa Pilipinas pagdating sa pag-intindi ng batas. Marami tayong natututunan. Ngayon, maganda yon. Ito, maganda to. Huwag natin pigilan. Unless nga meron kayong ayaw na ma-expose na mga tao na alam nyo na lalabas dito. Yun lang yun, sir. Pero ako, okay ako dito. Maganda to. Malaman natin, gusto natin makita, mapahiya on national television to mga punyetang mga kontraktor na ito. At makita natin kung gaano sila magsinungaling para magamit natin sa mga kaso sa kanila sa korte because under oath sila dito. O, yun lang yun. Titingnan natin, ano bang talaga ang ratio ng mga napoprosecute pag dumadaan sa Senate Blue Ribbon Committee. I-research niyan. Ilang percent? Kung tutuusin sa walang mali sa sinasabi ni Ben Tulfo. Kaya lang, ang dating kasi parang pinipigilan niya or wala na siyang tiwala dito sa inquiry na to. No, sir. No, sir. Gusto namin to, okay sa amin to. Gusto ko lang malaman mo, sir, na bagamat meron kang kalayaan sa pagpapahayag at yan yung nararamdaman mo, hindi po kami pabor. Yun lang yung gusto nating sabihin. Ombudsman talaga, separate investigation. Siguro naiinis siya doon sa sinasabi ko magpapaepal grandstanding kasi
Diretso naman natin, iba naman sa kanila, medyo nasasabit dun sa sinasabing flood control eh. Ngayon, para sa akin, Totoo naman. Ilan sa kanila nasasabit talaga sa flood control. Kaya nga, yun yung dapat natin na malaman para at least, pag tumakbo ulit mga hayop na yan, alam na natin na magnanakaw yan. I was just trying to make my point, pero nagiging sensitive ata ito, napipikon ata ito. Although kasama yung mga kapatid ko, it doesn't mean that because may kapatid ko dyan, ay medyo save na sila. No, ginagawa kong trabaho ko. As a media person, let's separate realities from politics. Yung aking sinasabi, reality, mataas ng antas ng level ng awareness ng mga tao, as well as ang kulang knowledge about this controversy or anomaly dito sa Ghost Flood Control Project. Oh, well, in Alam relation... na nila, the question really is, ang mga tao nag-i-enjoy na lang eh, nagiging national pastime na lang to eh. So that is basically politics. The reality is, at the end of the day, may makakasuhan ba? Recommendatory lang naman ang Blue Ribbon Committee ni Marcoleta eh. They will recommend whether in aid of legislation, kung may nakita silang dagdagan. Yun yung mali. Yung inatake mo, yung komite na parang pag sinasabi mo na yung komite, nag-grandstanding lang. Doon ka mali, sir. And this is one of the few na mga Senate inquiries na interesado kami. Lahat ng mga inquiry na wala kaming pakialam, ito lang talaga, tsaka yung pagtalakay sa mga budget. Yun lang kami interesado, pera ng taong bayan yan. Huwag mong pigilan, sir. Okay lang yan, mag-statement ka, okay yan. Maganda rin naman sinasabi mo, opinion mo yan. Pero palagay ko, sir, medyo magdududa lang ang tao kasi sa dami naman ng mga inquiries hearing dito, hindi ka naman nagsasalita. Di ba? Dami naman mga issues, hindi ka naman nagsasalita noon. Oo, tapos ngayon bigla kang out of the blue, bigla kang naging involved sa politics. Biglang naging involved ka dito. Kaya magugulat kami, ba't biglang nakialam ang Ben Tulfo? Ang tagal-tagal. Ang dami may problema dito. Impeachment ni BP Sara, hindi rin. I mean, ang dami mga naging problema ng Pilipinas na inihintay namin yung statement mo, hindi ka nagsasalita. Bakit biglang dito? Bigla kang nagsalita. Yun yung isang malaking question mark eh. May mga issue sa mga kapatid mo noon, hindi ka rin nagsalita. I mean, ano talaga, medyo talagang nahagulat lang talaga yung statement mo na supposedly, ang mga Tulfo kasi, galit yan sa mga magnanakaw, nang-aapi ng mga mahihina, at saka yung mga abusado. Pero dapat nga dito masaya tayo eh. 'Di ba? Kayo din naman nag-i-expose din kayo ng abusado, yung mga kapatid mo sa mga shows nila, si Rapi Tulfo. Nag-i-expose din ng mga may napapakulong ba si Rapi Tulfo? Doon sa mga pag-i-expose niya, doon sa mga pagko-content niya, wala din naman. 'Di ba? I mean, bayaan mo nang gawin nila yung mga dapat nilang gawin. Besides, okay naman sa taong bayan 'to eh. Ayos na yan, sir. Pambatas or mag-recommend sila for sino yung sasubmit nila mga pangalan for prosecute. At the end of the day, it's still the ombudsman. Kung ang makita ng ombudsman, then diretso yung sandigan bayan. It's like this. Ang ombudsman, para mga piskal yan. Ang korte, sandigan bayan. Ang senado, para mga abogado yung nagkakyaw-kyaw dyan eh. I'm sorry. Tamaan kung sino tamaan. Hindi ako mag-hold back dito. Pero ang pangit dito is napipikon yung bagitong senador na politikong matagal na. Kaya akala nyo siguro siya lang may karapatan, siya lang may mga kaalaman pag medyo may nagsasalita sa kanya. Hindi ako sure kung bakit ganito siya towards Marcoleta. Hindi ko alam anong history nila. May narinig lang ako na nagkaroon ng problema tong dalawang to sa isang event dyan sa Hong Kong. Kasi nga parang lumalabas si Ben Tulfo nung tinawag si Ben Tulfo ng tao, so syempre nagkagulo yung Filipino community, picture pagtaas sa speech niya, picture nung lumabas siya sumama palabas yung mga tao. So ang mali yung program host, biglang tinawag naman si Marcoleta, magkasunod sila, tinawag si Marcoleta na magsasalita. Wala na yung mga tao dahil lahat hinabol si Ben Tulfo. So parang doon yata nagsimula yung away nitong dalawang to. Narinig ko lang yun
na parang feeling nito ni Marcoleta sinabotahe yung kanyang speech dahil parang lumabas nga yung mga tao, sinundan si Tulfo, kaya nagkaroon sila problema. O kasi ganun lang, kalimutan nyo na yung issue na yan. Committee, napipikon siya. Lahat na lang ata nakakaaway niya. Dalawang broadcaster. Kapwa niya mga senador, nire-reklamo na siya. Siguro naman, pag tinanong nyo kay... Okay lang yun. Kung yung mga broadcaster magalit, okay lang. Yung yung dalawang Llamas tsaka yung si Karen Davila magalit, okay lang. Walang problema. Kung yung mga kapwa mo senador mainis sa'yo, okay lang. So long as you are doing your job. Is Marcoleta doing his job? Yes. Is itong ginagawa ni Marcoleta part of his kumbaga trabaho o kapangyarihan? Pasok ba to? Pasok naman. So I don't think there's something wrong with this, Ben Tulfo. So why making a big fuss? Yun lang naman. Speaker kay Senate President. Alam na lahat kung anong nangyayari dyan. Huwag na tayo maglukuhan pa. Let's let the ombudsman do its job. Kahit wag na mag-antay ang ombudsman ng sasabihin ng Pangulo, pwede na sila magmotoprop. Yun ang maganda. I-push mo, bugbugin mo ang ombudsman na kumilos na sila dito. Yun ang maganda. Oo, pero kung yung parang si Magalong lang yan eh. 'Di ba? Natatandaan ninyo si Magalong nung nakaraan, may expose, tas nagalit si Richard. Biglang binanatan ni Richard. Gulat tayo. Biglang binanatan ni Richard to. Ang ganda-ganda nung sinasabi ni Magalong. Only to find out si Richard, meron pala siyang maanumalyang flood control project din. Diyan din maanumalya. Pero meron din question ng anomalya diyan sa flood control project niya diyan sa kanyang probinsya. O, kaya magtataka ka. Mayroon na, kaya pala, di ba? Ngayon si Ben Tulfo, di ko alam kung bakit bigla siyang naging ganito. Although alam ko frustrated siya, gusto niya na may makulong talaga dito, siguro maganda, tumulong na lang siya. Gamitin niya yung kanyang platform, bugbugin niya yung ombudsman, at kung sino man ang pwede niyang itap para may makulong dito, tulungan na lang niya taong bayan, di ba? Kaysa batikusin mo yung kakasimula pa lang na investigasyon. O siguro kung pangalawa, pangatlo, pang-apat, katulad ng Quadcom, di ba? Kung halimbawa, katulad ng Quadcom, wala talagang nangyayari. Katulad ng Quadcom, puro katarantaduhan lang yung nangyayari doon. O yun, sitahin na natin. Pero kung ganito, di ba, katulad na karaan, pinatawag ng Congress yung mga vloggers. Hindi ikaw, bilang isang broadcaster, dapat, tutol ka dyan. Kasi pag sikil yan sa malayang pagpapahayag, di ba? Pero di naman na kayo nagsasalita. Ba't biglang dito nagsasalita kayo? Ano meron? Investigation. At sa dulo ng itong lahat ng ito, Ben, ang importante ay yung accountability at kung may makakasuhan at mapanagot. Exactly. Kasi yun, maganda yun. And I think si Marcoleta, yun din naman ang layon. Kaya nga, ang ginagawa ni Marcoleta rito, doon sa mga ebidensya na meron siya, pinagtitibay niya yun para malakas yung kaso natin sa mga putang ina nito. Kasi kapag hindi diniin dito sa Senate inquiry na to, yung mga hayop na yan, pag in-endorso natin yung kaso sa kung saan mang dapat i-endorso yung kaso na yan para makasuhan sila or malitis sila, mahina. Versus kung under oath on live TV, nakita ng taong bayan kung paano talaga tayo ninanakawan, malakas-lakas ang laban natin, sir. Investigation is investigation. What's in aid of legislation? Well, people want prosecution. People want accountability. The people want accountability rito. And then, prosecution to culpability. Nasa sandigan bayan yan. Kung ano makikita ng ombudsman, kahit na anong gagawin ng Senado, i-recommend pa rin yung sa ombudsman. Alright. Ombudsman naman parang piskal Prosecution, akit yun sa sandigan bayan. Kaya yung mga ibang itong sinasabi ni Tulfo, walang mali dito, tama rin ito. Baka pinanggagalingan niya is frustration dahil humahaba lang Parang gano'n na dating sa kanya. Humahaba lang Binibigyan pa natin sila ng tawag dito, ng media mileage. Putang ina, kulong na kagad mga yan. Maganda rin naman yun. Okay din man yun. Oo. Pero para sa akin pa din,
mas gusto kong makita yung mga pagmumukha nito, magsinungaling sila sa mga hearing na ito para para lumakas yung ebidensya ng mga kaso na ipa-file natin sa kanila. So, I'm for the continuation of the Senate Blue Ribbon Committee. Minsan lang tayo makabawi. 'Di ba? Minsan lang tayo makabawi sa mga hayop na 'yan, ipipigilan pa natin. Ang dami namang mga hearing na dapat na napigilan dahil wala naman talagang katuturan at walang silbi sa buhay ng taong Pilipino Dapat 'yun ang sinisita natin. Mga ganito, gusto natin 'to. Natin, siguro maintindihan nila, ginagawa kong trabaho ko sa media. This time, ang sinasabi ko, reality and politics. Yung politics na nasabi ko na parang baka maging maging national pastime na lang to. Mga tao nalilibang hindi na inaabangan kung ano magiging resulta. Inaabangan kung sinong aawayin, kung sinong susoplahin, kung sino pahihiya, kung sino yung ibabang mo. Noon pa, ganyan na rin naman yung panawagan natin. Noon pa, nung kay Risa Ontiveros, sabi nga natin, sampa mo na kagad. Hindi ka naman investigador, ba't mo iniimbestigahan yan, yung kaso ni Pastor? May korte naman. Di kung may mga ebidensya yung mga testigo mo, magdemanda sila sa korte. Ginagamit mo pa yung platform ng Senado, mga live streams para masira si Pastor. Totoo naman din yung sinasabi ni Ben Tulfo. Pero yun nga, gusto namin to, sir, okay na to. Huwag mo nang banatan to. Banatan mo na lang yung ibang yung ibang mga Senate inquiry. Huwag na to. Iwan mo na to sa amin, ha, sir? Kasi tututukan namin to. Huwag ka mag-alala. Tututukan namin to. Tapos hindi natin tatantanan hanggang di mamatay yung mga hype na yan. Ang martilyo na to, gusto mo gamitin ko to? Gusto mong makontempt ka? Yun ang inaabang ng mga tao Sarsuela. Huwag naman sana. Pareho tayo. Anyway, Ben. Ito, may bagong balita nga kasi nagbitiw na itong si Secretary Bunoan at pinalitan. Yun. Pinipersonal niya na si Marcoleta kasi yung mga actions na ni Marcoleta yung sinasabi niya. So, clearly, meron talaga silang conflict ni Marcoleta. Pero kung yung conflict ni Marcoleta gusto magsuntukan kayong dalawa, okay lang din. Wala kaming pakialam kahit magkalmutan kayo, magkurutan kayo, magkagatan kayo ng ilong. Okay lang sa amin yun. Pero itong hearing, wag nyo nang pakialaman. Amin to. Magpatayan kayo ni Marcoleta pagtaas yan, okay lang. Suntukan kayo ng magsuntukan kayo ng leeg, okay lang din, walang problema. Wag niyo nang pakialaman tong hearing. Gusto namin to, sir, nabangan namin to. Hindi na nga ako matutulog, kakaantay rito Ni Transportation Secretary Vince Dizon. And in addition to that, nagpa-establish ang Pangulo ng isang independent commission to look into this flood control mess. Quick reaction to this. That is a very good move. As a matter of fact, bakit sa Pangulo yan, My point of view as a fourth estate, kapareho natin sa media, andyan naman ang ombudsman. Pwede naman silang gumawa ng investigasyon nila They can do a fact-finding now. They can summon everybody. They can do a preliminary investigation. All the documents, tawagin lahat yung mga sangkot. Magpa-fact-finding ka or gagawa ka ng sariling fact-finding. Anong ginagawa? Si Bongbong, job well done. Si Bongbong, job well done. Si Marcoleta, hindi. Ganon. Si Marcoleta nag-iimbestiga, di siya job well done. Si Bongbong, job well done. Wala kang ginawa Wala kang ginawa si Bongbong tapos job well done. No ba naman yan? Sige. Total naman, karapatan ni Ben Tulfo yan sa kanyang malayang pagsasalita. Ito, isa pang balita tungkol dyan. Mainit talagang mainit, binabanatan. Talagang medyo may nakikita ako ritong demolition job kay paring Marcoleta. Binanatan ni Senador Rodante Marcoleta ang dalawang kapwa nito senador hinggil sa usapin ng investigasyon sa maanumalyang flood control projects. Binira rin ng senador ang ilang broadcaster na tila minamaliit ang ginagawang investigasyon ng Kongreso. Narito ang Agenda Weekend Report ni Hannah T. Tila nabastusan si Senador Rodante Marcoleta sa panawagang bumuo ng isang independent investigative body para tutukan ang anomalya sa flood control projects. Sa isang panayam, sinabi ni Marcoleta na ayaw niyang iniinsulto siya at dapat magpakitang gilas umano si Senator Kiko Pangilinan kung gusto siyang palitan. Una na kasing sinuportahan ni Pangilinan ang pagbuo ng isang independent... Alam mo, ang gusto ko dito kay Marcoleta, yung mga kupal na matatagal na mga senador, na mga punyeta, wala naman nagawa talaga sa Pilipinas.
Yung mga angyayabang matagal na kami dito, pero walang mga silbi. Nakakatuwa na isang bago na senador hindi natatakot sa kanila, hindi nagpapabuli. So good job ka dyan, Marcoleta. Tama yan. Yung mga pagsagot-sagot mo sa kanila, yung mga pag-reply mo sa mga sinasabi na, very good ka dyan. Good job. Mahusay ka. Dapat ganyan. Huwag kang magpatakot sa mga putay na yan. Wala namang mga nagawa yan. Pakita mo. Body na tututok sa probe. Isinusulong niyang pangunahan ito ni dating DPWH Secretary Rogelio Singson at dating Ombudsman Conchita Carpio Morales. Ani Pangilinan, dapat ang susunod din na ombudsman susunod sa marching orders ni Pangulong Bongbong Marcos at hahabuli ng mga sangkot sa anomalya. Babala ni Marcoleta, katakot-takot umano ang korupsyon sa ombudsman. At anya, kung kulay ang pag-uusapan, mababahira ng dilaw ang investigasyon. Matatanda ang naglingkod sa termino ni dating Pangulong Noynoy Aquino, sina Singson at Carpio Morales. Reaksyon ni Pangilinan, tila barking at the wrong tree ang kapwa senador. Hindi rin niya pipigilan si Senador Marcoleta at hindi rin daw sila pwedeng pigilan. Hindi lang si Pangilinan ang binweltahan ni Marcoleta. Kasunod ng first Senate hearing ng Blue Ribbon Committee, maging ang bombshell privilege speech ni Senator Ping Lacson, pinatutsadahan. Ani Marcoleta, mukhang nagpapasikat umano ang senador. Tama yan. Ganyan, Marcoleta, huwag ka matakot. Kung kaya nila magsalita, kaya mo rin. Senador sila, senador ka rin. Alam mo, malaki ang diferensya ng isang senador na walang nakikinig sa kanya at sa isang senador na bago na yung mga masang Pilipino sumusuporta. Si Lacson, si Kiko, pabayaan mo yung mga punyeta na yun, walang mga walang mga hindi sila importante, hindi nakikinig ang taong bayan sa kanya. Actually, yung ni Lacson, yung expose niya, ginagawa mo na yan sa hearing mo eh. Di ba? Bakit hindi mo na lang, ikaw Lacson, hindi mo na lang dalhin yung nalalaman mo dito sa hearing ni Marcoleta? Ba't kailangan pa privilege speech? Okay din naman yan, kapangyarihan mo yan. Pero maki-cooperate ka sa Senate Blue Ribbon Committee, hindi yung may Senate Blue Ribbon Committee na nagpi-privilege speech ka pa tungkol din sa flood control ghost project din. O di imbis na makatulong sa hearing ni Marcoleta, talagang mukhang nagpapasikat ka lang, hinayupak ka. Agarang sagot ni Lacson, ayaw niya ng away. Pero handa siyang gawin ito kung aawayin sila ni Marcoleta. Okay lang yun. Kayang-kaya naman kayo ni Marcoleta. Yung mga utak nyo, kayang-kaya naman ni Marcoleta. Nilampaso nga kayo lahat eh. Nilinaw ni Lacson, hindi naman nila minamaliit ang komite. Isang broadcaster pa ang binanata ni Marcoleta. Tama yan, banat ng banat, banateros. Ganyan ang banateros. Banat ng banat, Marcoleta. Huwag kang matakot. Matatakot ka sa mga yan. Hindi naman binoto ng taong bayan yung mga hayop niya. Mas marami ka naman boto sa mga yan. Na nagsabi na naglolokohan lang sa Kongreso, na nagpahayag ng galit sa DPWH pero hindi naman hinaharap ang umano'y partisipasyon ng mga mambabata sa korupsyon. Hindi ito pinangalanan ni Marcoleta pero hula ng netizens, si veteran broadcast journalist Karen Davila ito. Kahit ang broadcaster na si Ben Tulfo, kinontra rin ni Marcoleta. Sa isang programa, binanata ni Tulfo ang Senate probe bilang pang-political theater lang umano ng mga senador. Mabilis ang sagot ni Marcoleta. Kung usapang pagpapaepal umano, hindi siya ito at mandato ng Blue Ribbon. Oo nga, hindi naman dapat magpaepal si Marcoleta. Hindi naman yan siguro gustong tumakbong presidente. Nanalo na siyang senador. Ba't ka pa magpapaepal? Hindi work smart na. Ba't ka pa magpapakapagod? Kung pwede ka naman maging Lito Lapid na uupo-upo na lang dyan. Hindi ka pa nahirapan, di ba? Kaya lang, nanalo ka, ganyan pagka makajus nanalo ka, binoto ka ng taong bayan, nagtitiwala sa iyo ang taong bayan. So gamitin mo yung tiwala ng taong bayan sa iyo. Magtrabaho ka. Dapat lahat kayo mga senador ganyan. Magtrabaho kayo. Gumawa kayo ng mga batas na kapakipakinabang sa mga Pilipino, gamitin ninyo yung mga talento ninyo para sa kapakanan ng mga Pilipino, mamahalin kayo ng mga Pilipino. Ang pagtutok sa mga anomalya ng flood control. Ayan kasi si Karen Davila, syempre natanggal yung ABS-CBN, so okay lang yan, karapatan niya yan.
Pero ang mga epal, yung mga kapatid, yung Rapi Tulfo tsaka yung Erwin Tulfo, yan ang epal dahil may mga pangarap. Si Rapi Tulfo, may pangarap maging presidente yan. Si Erwin Tulfo, ewan ko kung anong pangarap niya, buwisit na yan. Pero sa sobrang taas ng pangarap ni Erwin Tulfo, kita mo pati nga mga Duterte na rason kung bakit siya talagang namayagpag ng bonggam-bongga, tinuklaw niya pa. Yan ang mga epal. Baka mga kapatid ito ni Ben na sina Senador Rafi at Erwin na miyembro ng kanyang komite. May ikalawang hearing ng Senate Blue Ribbon Committee. Ayan, bukas abangan natin yan. So medyo nakikita natin na intimidated sila kay Marcoleta. Medyo siguro kasi ang sinasabi lang parang baguhan. Pero mukhang naiisip nito mga kupal na to na inaagaw ni Marcoleta yung thunder nila, yung ilaw nila, yung light nila, limelight, inaagaw ni Marcoleta. Tuloy mo lang yan, sir. Kasi yan ang kaya ka binoto ng taong bayan dahil gusto namin talaga na itakil mo lahat itong mga issues na to. Sana isunod mo na yung COMELEC. So this is a good development. This is a good thing, no? The fact na naiinis si Kiko, naiinis si Lacson, at naiinis si Karen Davila, ibig sabihin, Marcoleta, you are doing a great job. Mabuhay ka, and aabangan namin yung hearing bukas. Sana kung gaano ka-explosive yung hearing nung nakaraan, sana bukas mas explosive at sana mas maraming pangalan ang mag-surface para mas marami tayong pagtitripan. Magkita-kita tayo ulit sa susunod na vlog. Mabuhay kayo mga kababayan. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba.